Ang naging tanong ko sa sarili ko, bakit ako susuko? Bakit ako papatalo sa matinding traffic na naranasan ko sa pagbilaw? Ano bang dahilan ko? Bakit ako dadayo at harapin ang challenge na to? Bigla ako nagising sa pagkadismay ako. Oo man naman, simutodayo ako. Traffic line yan. Ilang buwan ko rin pinaghandaan ang flight na to. Tapos, ito pa yung unang pagkakataon namin ni Kadwa na magkasama sa malayong paglalakbay. Bigla ako nag-spark at nakinit ang mga kamay ko. Para bang niligyan ako ng 95 octane premium gas. Let's go, Kadwa! Boom! Let's slide! Ang susunod na eksena ay ang mga unlimited panginginig at unlimited dubak ang naranasan ko sa kabaan na highway na yan. Gago! 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 Maraming salamat. Natapos at nakaraos na rin ako sa panginginig at tubak. Akala ko unlimited na. Ha! Salamat po, Lord, at naitawid niyo po ako sa pagsubok na yun. Sorry, Kadwa, hindi natin kabisado ang daan. Kaya kayo kadayos, ang payo na may bibigay ko sa inyo, mas mabuti na magdahan-dahan sa pagtakbo kapag dumarayo kayo at hindi nyo kabisado ang daan. Nang sa ganon, ay makaiwas tayo sa maaring disgrasya. Teka, nasaan ba tayo ngayon? Nalugat ang utak ko sa nangyari kanina. Hindi, joke lang. Andito na ngayon ako sa Padre Burgos Road going to Agdangan. Let's go! Alam niyo ba, kadayos, ang unang pangalan ng Padre Burgos ay Lagi Manok. Ang bayan na Lagi Manok ay tinatag noong January 1, 1917 at noong December 3, 1927 ay pinalitan at tuloy na naging pangalan sa Padre Burgos bilang paranal kay Jose Burgos na isa sa mga Pilipinong martir o mas kilala sa pangalang Gomburza na inatula ng kamatayan noong panahon ng mga Kastila. Yun, at sa Unisan Quezon na ako. Siyempre, hindi ko pinaligpas na mag-selfie sa arko nila. Maligayang pagdating sa Unisan Quezon. At nang matapos ako mag-selfie sa arko, ay agad na akong umalis. Medyo mataas na si Haring Araw at sobrang init. Alam niyo ba, kadayos, sa mga sadaling ito ay sobrang ko namangha sa kapaligiran. Iba't iba sa syudad, masarap at sariwang hangin. Tanging ang kaasulan ng langit, kaputian ng mga ulap at mga berdeng mga puno ang aking nakikita. Napakasolid dito, kadayos. Yahoo! Habang tinatahak ko ang kahabaan ng highway na ito, ay may tuloy ako natatanaw. Agad ako huminto para tignan at makuhanan ng video. Grabe, ang ganda dito. Ito pala, kadayos, ang Kalilayan Bridge. Alam niyo ba, kadayos, ang tulay na ito ay proyekto pala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. taong 1975 hanggang 1980. Pasensya na, kadayos, wala pong drone para makuhanan ko ng aerial view. Kaya po sana, suportahan niyo po ako sa Facebook at YouTube. Panoorin po ninyo ang aking mga episodes na ipapalabas. Upang sa ganon ay makabili na po ng drone para solid ang bawat episodes na gagawin ko. Location check, going to Pitogo. Yahoo!
Disclaimer. Hindi po ako Eksperto sa sabihin ko. ito po ay bati lamang sa aking nasaliksik sa internet. Alam niyo ba kadayos, ang bayan ng Pitogo ay isa sa mga municipality sa lalawigan ng Quezon. Ang Pitogo ay binubuo ng 39 na mga barangay. Ayon sa census, noong 2020, ay may populasyon sila na umabot sa 22,798 na katao. Ang Pitogo ay may masalimuot at punong-puno ng kasaysayan. Simula noong 17th century hanggang sa 18th century. Maraming pinagdaanan ang bayan na ito hanggang sila ay naging matatag. Ayon sa Wikipedia, naitatag daw ang bayan ng Pitogo noong January 25, 1681. Pero may nagsasabi rin na ito ay tinatag noong 1762 sa panahon daw ng mga Britanya sa bansa. Si Don Buenaventura Salvador ang nagtatag sa Pitogo noong 1762. Ang pangalan ng Pitogo ay halaw sa Pitogo Palm Tree. Sa bayan rin ng Pitogo, matatagpuan din ang magsasayang simbahan nila na kung tawagin ay Conversion of St. Paul Church. Agad mo na kuminto para tignan ang mapa ko. Ayon kay parang Google Map, ay kumana na ako at malapit-lapit na ako sa destination ko. Grabe! Ang ganda dito, ang daming puno. Mapakaliwa at kanan, sagana sa lunti ang puno ang nakikita ko. Habang tinatako rin ang daan na ito, napansin ko lang na hindi simentado ang daan nila. Tila nasa liblib akong gubat. Probinsyang-probinsya, solid! May pating simentado, may pating lupa na. Marahil hindi pa natatapos o ongoing pa ang pagsisemento sa daan dito. Napahinto ko bigla. Ang lupa ay naging putik sa parting ito. Hindi lang simpleng putik, kundi malalim na kaputikan ang sumasalubong sa akin. Sa mga oras na ito, napapaisip ako, itutuloy ko ba? Kakayanin ko ba natawirin ang malalim na kaputikan? Hays! Bahala na. Nawa ay hindi ako tumulas sa lalim nito. Hindi pang off-road ang gulong ko. Hays! Agad ako nag-focus sa pagmamanayo ko. Pinapanatili ko na maging mabagal at balansing galawan. Isang pagkakamali ay maaaring dumulas at sumemplang ako. Isa na namang muling pagsubok sa amin ni Kadwa ito. Hays! Ay, salamat! Natapos rin ang pagsubok na yon. Salamat din sa Diyos at pinatili akong focus at ligtas. Nakatawid kami ni Kadwa sa kaputikan na wala namang nangyari. Okay, palitan na ang music. Rock-rockan naman. At ito na nga kadayos. Grabe! Ang ganda dito. Kasabad ng kanan ko ang dagat, asul na asul. Napawi lahat ng pagod at nakaraos sa mga pagsubok na sumalubong sa amin ni Kadwa. At totoo nga kadayos, malawait sa talaga ang buhangin. Hindi pala marites. Ha ha ha! Sumabay pa ang ganda ng panahon, kaya kitang-kita mo ang kay ganda mo Pinas! Maligayang pagdating sa Sabana Beach, Pitogo, Quezon. Solid! Agad na nga po nagtungo at hanapin ng kausap ko. Binayaran ko na rin ang narentahan ko na tiny kubo. Nagpa siya muna akong maglakat-lakad para kuhanan ng video at makakuha rin ako ng mga picture.
Yan yung tiny kubo ko. Yan, di ba? Ayan si Kadwa. See? Putik, maputik si Kadwa. Yun, so time check, kadayos 3 o'clock PM. Andito na ako sa Sabana Beach dito sa Pitogo, Quezon. Yun kanina, naglakad-lakad na rin ako. Tingnan ko yung lugar dito. Particular yung mga buhangin, syempre. So okay naman yung buhangin. Medyo white siya, medyo white talaga. Tapos binuntahan ko na rin yung dagat. Maganda yung dagat nila, sobrang ganda, kadayos. Kaya kung ako sa iyo, highly recommended ko tong Sabana Beach dito sa Pitogo, Quezon. Alam nyo, kadayos, mag-isa lang ako, so wala akong dala, lalo sa pagkain. Buti na lang, ang management nito ay pwedeng magpaluto. So nagpaluto lang ako ng maaaring kainin ko mamayang gabi. Before naman ako nandito, nakakain rin naman ako. So medyo busog pa ako. Ngayon, pag medyo mababa na yung sikat ng araw, ayan, maaari na ako lumangoy. Napansin ko lang, hindi masyadong crowded dito. Yan yung gusto ko, na hindi masyadong crowded para makarelax-relax din ako. May mga nagtatayo din ng mga tent ngayon. Yan, so marami na sila dyan. Then, may mga cottages. Yan, nandun. Tapos dito yung tiny kubo na nirentahan ko. Then, sa likod, may parang mga bahay na. Dito ko pinili, gawa ng nasa tapat ako ng beach. So, yun. Siguro, mamaya, lalangoy na tayo, pag mababa na yung araw. Enjoy! So ito na nga, kadayos. Tumubo ng lapo sa dagat. Sobra ako ng mga sa nakikita ko. Akala mo, nasa Boracay ako. Pero hindi. Nasa Pitogo, Quezon ako. Malinis ang dagat. Pinapanatili ng mga lokal dito ang kaayusan at kagandahan. Kudos po sa inyo. Agad na nga po nagbabad sa malaasul na dagat. Tingnan nyo, kadayos, so may papakita ako. Tingnan nyo, ha. Sheesh. Ang lungkot naman. First time in my life na nagsuswimming ako or nasa outing ako ng ganito, umuulan. Diba, buti na lang ngayon nakapag-swimming na rin ako, ligo na ako. Yan, nakabihis na rin ako. Grabe. Yari na naman tayo pag uwi natin bukas. Tiyak, maputik na naman yan. Maputik na naman sa dadaanan ko dito. Palabas. Good luck na lang sa akin. Good luck na lang kay Kadwa. Sana matawid naman yung putik dun. Grabe yung putik dun, kadayos. Sobrang grabe. Sumapit na nga ang gabi. Natapos na rin ang pag-uulan. Katatapos ko lang din kumain. Ang dilim na ng kapaligiran. Minamastan ko sa harap ko ang paghampas ng mga alon sa dagat. Sabay na liwanag ng buwan na nagsisilbing hudyat na ng kagabihan. Sobrang tahimik na, payapa na ang paligid. Ang mga ilaw lang ang nagsisilbing liwanag sa gabing ito. Time check, kadayos, 8 o'clock. Paminsan-minsan, ito yung gusto ko. Yung mag-isa lang ako, para naman sa sarili ko. Nakakawala ng stress, yung ganitong pagkakataon na dadayo ka sa ganitong kalayong lugar, sa ganitong kagandang lugar. Sanay naman ako eh. Sanay naman akong mag-isa. Pero hindi nangangahulugan na soloista. Nagkataon lang na sa flight na ito, gusto ko yung sarili ko lang muna. Ito yung gusto kong ng katahimikan. Katahimikan sa isip, katahimikan sa puso. So matutulog na ako, kadayos. Sasamantalahin ko na yung maaga ako matutulog kasi gabi-gabi na ako nakakatulog ng madaling araw. Siguro gigising ako 7 AM or 8 AM. Yan. Ngayon, ito na yun. This is the moment na makakatulog ako. Or matutulog ako ng maaga. Good night, kadayos.
Good morning, Kadayos. Isang panibago at unang umaga dito sa Pitogo, Quezon. Bago namin lisanay ni Kadwa ang Malaparaiso lugar na ito, ay nagpasya muna akong magdaradlakad at tumungo sa dagat. Dito, pinigmasdan ko ang dagat. Sobra talaga akong namangha. Kasabay ng magandang kalangitan, ang haring araw na siya nagbibigay ng liwanag at kulay sa kapaligiran. Ang panibag umaga rin na ito ay nagsisilbi sa akin at kahit mahirap at may mga pagsubok sa simula, ay huwag ako susuko. Huwag papadaig at pangihinaan na loob. Pagkus, gawin na lahat na makakaya at kumuwit ng lakas at inspirasyon upang sa ganon ay pagtugumpayan ang mga metiin at layunin. Tulad sa naranasan ko, mula sa matinding init at mahabang traffic sa pagbilaw, sa malubak na solido, hanggang sa matinding kapatikan at sumulubong sa amin ni Kadwa. Lahat ng iyon ay napawi at bumungad ang ganitong kagandang paraiso. Naway sa napalagahan ng mga lokal dito at sa mga dumarayo na katulad ko na ingatan at alagaan ang ganitong paraiso. Hindi lang para sa mayon, kundi para sa masusunod pang henerasyon. Isigaw natin sa buong mundo na taganda mo, Pinas! Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe mo sa YouTube, palike at papalo rin po ang aking Facebook page. Maraming salamat po, Kadayos. See you on next episode. Once again, this is Motadayo.